So ayun nga guys, ready na tayo for advancement, level 47 na tayo. And napansin ko kanina na binabanatan din ako ng ibang mga players tapos madali nila tayong mapatay. Kaya naman naisip kong mag-advancement. Ayan, binanatan ako nito kanina guys. Andito ako sa Sancona. And 50k ang entrance dito guys sa level 50. So kung makikita nyo dito, 50k na gold para makapasok dito sa Sancona Ruins na level 50. Tapos pinatay tayo ng isang player, naka-server din natin. And nakita ko dun guys na malambot yung character natin. Kaya naman naisipan ko na mag-advancement na talaga. So wala talaga akong balak mag-advancement kasi itong higher seal na to guys ay binebenta ko. Nasa exchange siya kanina. Kaka-pull out ko lang guys. So kaka-pull out ko lang, wala sa history pag pinupull out yung mga binebenta dyan, pero naka-vend siya kanina ng 12,500. So na-pull out ko siya para may pang-advancement tayo. And yung kulang ko na lang ngayon guys ay Morion. Kaya naman maghahanap tayo ng Morion ngayon dito. I-check pala muna natin kung anong mga kailangan sa advancement. So pupunta tayo dito, check natin Sniper. So gagawin na nating Sniper to. Ito lang ang kailangan. Scroll of Advancement. So meron na tayong 3-3 na higher seal. Meron na tayong seal of advancement na 70-70. Meron na tayong seal of advancement na 70. Ang kailangan na lang natin ay Morion. So yan, kung makikita nyo, kailangan pa natin ng 27 na Morion guys. Bibilin ko na lang dito para makapag-advancement na tayo. Ima-manual ko na lang siyang bibilin. Ganyan, para hindi natin mapili yung 100 na Morion. Mahal yun guys. Okay, 14 na to. Ay sayang, may nagbenta agad dito ng 73.5. Hindi natin naabutan. So bibilin na natin to guys, yung 20 na Morion. 1.4 yung presyo niya. Yan. So nabili na natin. And complete na yung guild quest natin. Accept lang ulit natin to habang nag-advancement tayo guys. So meron na tayong Morion. Kompleto na. 57 na, may sobra. So pupunta na tayo dito guys. Nakaka-excite. Ngayon pa lang tayo makakatry na makapag-advancement dito. So hindi natin alam kung ano yung magiging tsura niya. Ayan guys, ika-craft na natin. Nakaka-excite. Magagantian na natin yung pumatay sa atin kanina dito sa Sancona. Craft na natin guys. Okay yan, na-craft na natin guys yung scroll. Accept natin yan. Ay, click lang natin yan. Tapos eto na siya. And yan, meron ng notification. Pwede na tayong mag-advancement. Okay, you know. Makiklik na natin tong advancement. Pero bago ko ito kiklik, titignan natin kung ano yung mga skill na pwede nating kunin sa pag-advance natin. Tsaka yung mga additional stats. So meron ditong dexterity plus 10, vitality plus 30, max HP. Yan, meron siyang dagdag na 1,755. Max MP natin, may dagdag na 420. MP regen, may dagdag na 5. Basic damage plus 5 din. Skill damage plus 5. Tsaka meron tayong new stat na skill speed. So nakaka-excite talaga. I-click ko na tong advancement guys. Ay hindi pala pwede kasi in combat tayo. So kailangan nating patayin muna itong monster bago nating ma-click yung advancement. Okay. Ay nakalik ulit. Sige, patayin lang ulit natin tong archer. Dinidelay niya guys. Na-excite ako. Dinidelay ng mga to yung pag-advancement natin. Ayan. Takbo muna tayo kasi pag magre-respawn yung archer na yun, titirahin tayo nun si siya. Aggro yun natin yung class. Yan, advancement. Eto na, mag-advancement na tayo sa wakas. Tagal nating pinag-ipunan yung mga materials na yon. Okay, yun na. Tapos may pop-up na budol. Tignan nga natin kung anong budol to. Mukhang maganda to. Sunset Splendid Weapon Style Summon times 11. Sunset Splendid Mount times 11 din. So dalawang ganon. Ay tatlo. For $19.99. Tapos meron pang black. Tignan natin kung ano tong black na to. Mukhang maganda yung Splendid. Magandang offer to guys. 11 hours kailangan mabili natin. Pero since hindi tayo ganun ka-spender, low spender lang tayo, kaya hindi muna natin yan kukunin. Kailangan mag-ROI muna tayo bago natin kunin yung mga ganyang summon ulit. So yan na, nakapag-advancement na tayo. Hindi ko nakita kung ilan yung dagdag na growth rate. So yan yung dagdag na growth rate, konti lang pala guys. Bale yung growth rate ko kanina ay, tignan natin dito sa guild kung ilan yung growth rate ko kanina. Members, yan. 88k yung growth rate natin kanina guys.
tapos naging 93.1k na. So okay na din yun. Tapos yung itsura, tignan pala natin yung itsura niya. Bababa tayo dito sa mount. Ayan, nag-buff pa. Grabe yung itsura niya guys. So brown na siya. So okay na to. Feeling ko makakasabay na ako dun sa pumatay sa atin. So yan yung next mission natin. And skills, tignan natin. Parang may nadagdag sa skills natin. Uy, hindi na pala kailangan bilhin to pag nakapag-advancement tayo. Parang automatic na siya na maidadagdag dito sa buff skills natin. So ano kaya tong Tempest na to? Upon a successful hit, the character inflicts bonus damage on a target with a certain chance. So para siyang yung isang 9M na skill. Hanapin natin yon, yung may critical blow. So andito yun sa passive. Ito, critical blow. Parang ganito din pala yung Tempest. Ngayon, ito yung gusto nating makuha. Upon a successful hit with a skill, the character regenerates 10 MP with a certain chance. Para hindi na natin kailangan ng mga regeneration na items natin. So, papalitan na natin yung mga regeneration na items natin ng pang-damage. Kaya kailangan natin itong Ataraxia na to. So, ang gagawin ko ngayon, i-check natin kung gumagana itong Tempest na to. Tignan natin dito sa mga mobs kung gagana siya. Okay, tumitira-tira na. Critical blow. Yun, Tempest. Grabe. Critical blow. Tempest. Nakikita kasi dito guys kapag gumagana yung skill. May armor fist. Yun, 2 beses gumana yung Tempest tsaka critical blow. So yan, ang ganda ng second advancement nitong character natin. And oo nga pala, yung mga nag-iipon ng skill, yung 9M na skill, unahin nyo guys yung critical blow. Kasi passive ito, hindi nyo na kailangan ng mana. Ito guys, oh, passive yan. Kesa dito sa Poem of Windstorm or Poem of Windstorms. Kasi ito guys, pang PvP lang to, pushback lang to. So hindi nyo naman masyadong magagamit sa mobs. Kasi kahit na i-pushback nyo yung mobs, babalik at babalik yan. Pero pag PvP, magagamit ito kapag palapit na sa inyo yung mga melee, ipupushback nyo siya, sabay takbo ulit. So yan yung gamit nyan. Ang uunahin dito guys, para sa akin, yung mas maganda ay itong critical blow. So ayan, meron na tayong achievement. Okay, na-unlock na natin to nung nag-second advancement tayo. So meron tayo ditong orbital raid. So pwede nating palakasin itong mga to. So sasampulan ko kayo guys. Ang gagawin nyo lang, i-click nyo to. Tapos babayaran nyo to. Kung gusto nyo, increase activation rate. Di ba ginamit natin kanina dito yung 5. Tapos dito yung 5. Kaya hindi na natin nalagyan yung iba. So ngayon naman, kung gusto nyo i-distribute yung 10 na skill point or skill trait na yan, pwede kayong pumili dito. For example, dito, pipiliin nyo 2. Tapos dito, 3. Tapos dito, 3 din. Para ma-maximize yung skill point or skill trait natin. Tsaka itong marksman benediction, 2 lang. Plus 4 na yan na weapon damage. Tapos ito, bonus damage na 20%. Kaya mas maganda pag pipiliin natin yung mga maliliit lang. Kunyari ito, 2 lang siya. Para mai-distribute pa natin sa ibang skills yung ibang points. So itetest natin ngayon ito guys, yung chance na 5% kung effective ba. Titignan natin ngayon yung chance ng Tempest, kung kailangan ba nating lagyan pa yung Tempest. Pero pag laging nagkakaroon ng Tempest dito katulad nun, medyo okay naman pala yung Tempest. Hindi na natin kailangan lagyan ng 5% yun kasi lagi naman siyang nag-e-effect. Ay, wala na pala tayong pots. Uwi muna tayo guys. Mamaya ulit tayo magte-test ng mga skills natin. So, uwi muna ako guys. Itetest natin mamaya yung skills natin. Yung skill point, yung Tempest. Lalagyan natin ng 5% yun. Tignan natin kung gaano kadalas magpo-proc yung Tempest. Yan. Bili lang ng pots guys. Babalik tayo doon. Tapos kapag nakapag-advancement pala kayo guys, meron na kayong purple na bow. So, makikita nyo dito guys. Meron na tayong purple na bow kaagad. Growth rate tumaas din nung nakuha natin yung purple na bow. Tapos meron ulit tayong dito, second advancement na summon. Ayan, check natin ngayon yung summon. Medyo okay to. Baka makakuha pa tayo ng legendary dito. Open natin, 11 to times 11. Ayun, pula. Grabe, ang swerte natin. Swerte ng advancement natin. May pula, buksan ko. Okay, see result. Ay, blue. Blue lang pala guys. Sayang, akala ko legend. Combine natin ngayon, tignan natin. Okay, combine muna. Combine muna natin bago tayo bumalik dun. So, tignan natin ngayon kung mas malakas ba itong bow natin or ito. Skill damage 15, mukhang mas malakas to. Ito kasi against boss type lang. So, hindi natin yan magagamit sa PvP. Ito magagamit natin to sa PvP. Equip natin yan na lang gagamitin natin. Palitan na din natin yung style niya yan. Ito na ang i-equip natin. Play natin yan. Yan nga natin kung maganda. Grabe, ang ganda nung
bago nating bow. So kahit low spender pala tayo, nakakakuha din tayo ng mga ganitong klaseng weapon style. Ngayon babalik tayo sa Sancona, tapos itatry natin yung mga additional skills natin. Enter natin yan. Okay, pasok ulit tayo sa Sancona. 50k, 100k na lang pero yung pera natin, baka hindi na natin masyadong ma-explore yung mga skill point natin. Balik tayo dun sa may konting mobs lang para hindi tayo tinitira-tira ng mga archers dito. So dito dapat tayo. Yan, tingnan natin yung Tempest kung gaano kadalas mag-proc. Okay, tumitira-tira, critical blow, Tempest, yun, may Tempest doon. Critical blow. Tignan natin kung magte-Tempest ulit. Or kapag madalang lang mag-proc yan, kailangan nating lagyan ng 5% yung Tempest. Okay, so feeling ko kailangan talaga ng additional 5% yung Tempest kasi madalang lang siyang mag-proc. So babalik tayo dito sa weapon proficiency. Tapos ito, dadagdagan ng damage na 15%. So alam ko na guys kung saan ko i-distribute. Ang pinakamaganda para sa akin na ito, weapon damage plus 8. Ayan, bibilin natin 15k. Tapos 3% dito sa increase bonus damage ng critical blow. So yan, 3% dito. Lalagyan natin ng 3% dyan. Tapos Tempest na 3% din. Yan. So feeling ko na maximize na natin yung bow skill trait points natin dyan sa mga yan. Pero madadagdagan naman guys ng points ulit. So kailangan lang natin magpa-level ulit ng bow proficiency natin. So i-back muna natin. Tignan na natin guys yung character natin kung malakas. Yan, puro Tempest na yung lumalabas. Tempest, critical blow, tsaka Tempest. Yun oh. Sunod-sunod na guys yung proc ng mga skill natin. Bale yung stat natin ngayon, damage natin 148, attack speed natin 142%, accuracy natin 231, def natin 205. Ang ginagamit nating buff ngayon ay yung attack speed lang tsaka itong Crims 2 na nagdadagdag ng HP regen at accuracy na isa, tsaka damage sa ng range, tapos HP regen din dyan. So wala tayong masyadong buffs dyan guys. Tapos kanina 93.1 yung growth rate natin, ngayon 93.9 na. So pwede na nating huntingin yung mga pumatay sa atin dito. Ngayon pag-usapan natin yung mission ko dito. So kailangan ko daw ituro kung paano gamitin itong seed notification. Bale, ang mangyayari kasi dito guys, every time na meron kayong seed sender ay magpa-pop up dito sa screen nyo kapag nailagay nyo na sa OBS. So para siyang Streamlabs din. Ngayon, para gumana yun, pupunta kayo dito sa may OBS nyo. So ipapakita ko sa inyo. Tapos i-click nyo itong add, tapos browser, tapos i-okay nyo lang to. Ngayon, ilalagay nyo yung URL nyo dito, yung galing sa SSS. So kukunin ko yung sa akin. Pupunta tayo dito sa manage information, kakopy natin yung URL, tapos dito ipe-paste na natin ito, tapos i-click natin yung okay. Tapos every time na merong mag-send ng seed sa inyo ay magpa-pop up yung pangalan nila dito, tapos kung ilang seed yung sinend nila. So bali ganun lang guys, and yun lang yung content natin para sa Nightcross ngayong araw. Pag bago pa lang kayo sa channel, huwag nyong kalimutan i-click yung subscribe button, click nyo na din yung notification bell, set nyo yan sa all para every time na meron tayong content na ganito manonotify kayo. Yun lang guys, maraming salamat, bye bye.